Listahan ng mga gasoline station na may 10 peso fuel subsidy para sa mga PUV inilabas ng Land Transportation Franchising and Regulatory Board. Ilang militanteng grupo sumugod sa Senado. Vice President Sara Duterte hindi pa nagbibigay ng komento hinggil sa bagong lead counsel ni former President Rodrigo Roa Duterte. Impeachment ni Vice President Sara Duterte hindi pa napag-uusapan ng mayorya ng Senado ayon kay Senator Ronald Bato de la Rosa. Resignation rumors ni Department of Information and Communications Technology Secretary Henry Aguda, posible umanon dahil marami nang nasagasaan ang mga programa ng ahensya. Magandang tanghali mga kasangbahay. Ngayon po ay araw ng Miyerkules, May 13, 2026. Tayo po ay sabayang napapakinggan sa Radyo La Verdad 1350, ang UNTV Radio. At una sa mga balita ngayong tanghali. Inilabas ng Land Transportation Franchising and Regulatory Board o LTFRB sa kanilang official Facebook page ang listahan ng lahat ng mga gasoline station sa buong bansa na nagbibigay ng 10 pesos per liter na fuel subsidy bilang discount. Sa Metro Manila, mayroong nasa higit 500 na mga gas stations ang nagbibigay ng fuel subsidy sa mga PUV. 150 liters per week ang maximum na discount na maaaring ma-avail ng mga traditional jeepney, modern jeepneys, QV Express. Bahagi ito ng programa ng gobyerno para ibsan ang gastos ng mga tsuper sa pagtaas ng presyo ng petrolyo. Nagbabala ang Philippine National Police sa kanilang mga tauhan laban sa pagpo-post ng mga political content online. Ito'y sa gitna ng tumitinding tensyon kaugnay ng warrant of arrest ng International Criminal Court laban kay Senator Ronald Bato de la Rosa. Partikular na tinukoy dito ang mga police blogger at may online channels. Paalala ni PNP Chief Police General Melencio Nartates Jr., may umiiral na regulasyon na nagbabawal sa mga pulis na makilahok sa partisan political activity. Kaya hindi niya dapat maging dahilan ang pagiging content creator para lumabag sa mga patakaran ng organisasyon. Iginiit din ng Chief PNP na dapat manatiling profesional at walang kinikilingan ang mga pulis. Pinabulaanan ng National Bureau of Investigation ang iniulat ni Senator Ronald Bato de la Rosa na ni-wrestling umano siya ng mga operatiba ng NBI noong Lunes. Ayon kay NBI Director Melvin Matibag, ang senador pa umano ang nanulak ng kanilang ahente bago ito tumakbo patungo sa loob ng Senado. Ang detalye sa balita ni Benedict Samson. Itinanggi ni National Bureau of Investigation Director Melvin Matibag ang akusasyon ni Senator Ronald Bato de la Rosa hinggil sa umano'y dalawang ahente ng NBI na nang-wrestling sa senador noong Lunes nang magpakita ito sa Senado. Nagpakita pa ng kanyang mga tinamong sugat si Senator Bato na kanya umanong nakuha sa pakikipagabulan sa NBI agents. Pero sabi ni Director Matibag, walang taga-NBI ang nanakit sa senador. Hindi totoo yung sinabi niya doon sa floor na tinakil siya, nag-wrestling sila. Walang ganun. At kaya siya nasugatan, not is because inflicted ng mga agents, but nadapa siya eh. Kitang-kita, nadapa doon sa staircase eh. Natukod niya yung kamay niya. Kung hindi siya tumakbo, walang habulan. Ayon pa sa NBI Director, dalawang babaeng NBI agents ang itinalaga nila para mag-serve ng warrant of arrest kay Senator Bato. Ngunit itinulak umano ito ng senador bago nagtatakbo papasok sa loob ng Senado. Tapos parang nung nag-start na yung session, nagsisession, parang maluwag na roon, naiwan doon yung dalawang babae namin na ahente. Actually, purposely din babae kasi we were expecting na isa-serve yung
yung warrant sa kanya, he will be professional enough. He's from the law enforcement. He will understand, pusa, basa. Nung nalaman niya na isa-serve sa kanya, sinasabi na NBI, ganyan, tinakil na niya. Tinulak niya na yung dalawang agent. Kaya siya nakatakbo. When I check the CCTV, ang mga nakasunod sa kanya, mga staff niya, may dalang maleta, nakita. Samantala, sinagot din ni Director Matibag ang nangyaring pisikalan sa pagitan ng tauhan ng NBI at OSAA. Ayon sa NBI, matapos ilabas ang resolusyon na nasa ilalim ng protective custody ng Senado si Senator Bato, ay nakausap nila si Senate Secretary General Mark Leandro Mendoza kaya't papalabas na sana ng Senate compound ang mga tauhan ng NBI. Ngunit hinarang umano ng mga tauhan ng OSAA ang NBI agents matapos magkaroon ng pagpapalit ng liderato sa Senado. Ang instruction now, ngayon, wag na silang palabasin. You hold sila dahil gusto ng i-contempt. Sabi ko doon sa mali yan. If they will be holder, that will in effect parang there's an illegal detention. So, wag kayong pumayag. Sabi ko sa kanila. Ayon pa sa NBI, hindi rin umano binugbog ng NBI agents ang isang tauhan ng OSAA. Nakita naman doon sa video, yung isang member ng security doon, isasakay sana. They're effecting an arrest. Tapos napakawalan naman, nakawala, tumatakbo, nadapa. Nadapa talaga yung nangyari. Tapos gusto, pinipindol pa rin nung, hindi naman sinisipa. So, ganun yung nangyari doon. Benedict Samson, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Naniniwala si Senate President Alan Peter Cayetano na dapat hayaang magamit muna ni Senator Ronald Bato de la Rosa ang lahat ng legal remedies sa Pilipinas upang dito siya maimbestigahan at hindi sa ibang bansa. Sinabi rin ng bagong Senate leader kung hanggang kailan mananatili sa Senado si de la Rosa. We respect their opinion, but Senator Bato should be given the opportunity to exhaust all legal remedies. It should be a Philippine warrant. This is a good test case. In the future, you will thank Senator Bato for standing up for his right na dapat Philippine court. This is not a matter whether guilty siya o hindi. In fact, he can be investigated here for the extrajudicial killings. So this is a question of our constitution versus a foreign court. Until he has exhausted all legal measures and the Philippine courts tells him that he has to be arrested. Nauna nang sinabi ni Senator Bato na handa niyang harapin ang mga reklamo laban sa kanya, ngunit ito ay dapat na nakabatay lamang anya sa jurisdiksyon ng Pilipinas. Isang resolusyon ang inihain ng 5 mambabatas sa minorya ng Senado na humihimo kay Senator Ronald Bato de la Rosa na sumuko na matapos maglabas ng arrest warrant ang International Criminal Court o ICC kaugnay ng war on drugs ng Administrasyong Duterte. Ayon sa proposed Senate Resolution number 395 na inihain ni na Senators Francis Pangilinan, Vicente Soto III, Panfilo Lacson, Risa Hontiveros at Bam Aquino, walang kapangyarihan ang Senado na magbigay ng protective custody para takasan ang batas. Tumanggi namang magbigay ng pahayag si Senator De La Rosa dahil hindi pa anya niya nababasa ang dokumento. Hindi ko pa nabasa, basahin ko muna. They're asking you to voluntarily surrender, sir. Sir, voluntary mag-surrender daw po. Binatikos ni Assistant Counsel to the ICC na si Attorney Cristina Conte ang naging papel ni dating Senator Antonio Trillanes IV sa pagdadala ng ICC warrant sa Senado nitong Lunes, May 11. Aniya, isa itong political statement lamang at hindi aktwal na pagsisilbi ng warrant dahil hindi naman si Trillanes ang tamang otoridad para dito. Batay sa rules of court, ang mga law enforcement agencies tulad ng PNP at NBI ang dapat na may hawak at nagsisilbi ng warrant. Una, hindi po proper authority yung unang nakita nating may hawak ng warrant, si Senator Trillanes. Bagaman hindi ko nakakwestiyonin kung bakit niya hawak yung warrant, kung paano niya, mukhang ang malinaw, nandun siya because of a previous statement or a dare from Senator Bato. So it was more a political statement rather than
actual service of warrant. Sumugod sa labas ng Senado ang grupong bayan bago mag-alas 10 ngayong umaga. Nananawagan ng mga ito na panagutin si Vice President Sara Duterte at arestuhin si Senator Ronald Bato de la Rosa. Agad naman silang hinarang ng mga pulis na may kalasag at hindi na pinaabante sa main gate ng Senado. Sumikip ang daloy ng southbound lane ng Jokno Boulevard dahil naokupa ito ng mga rallyista habang ang northbound naman ay sarado pa rin. Iginiit ni National Bureau of Investigation o NBI Director Attorney Melvin Matibag na walang nangyaring wrestling sa paghabol kay Senator Ronald Bato de la Rosa. Iginiit niya sa isang panayam kanina na habulan lang ang nangyari. Nauna nang sinabi ni Senator Bato na nakipag-wrestling siya sa mga tauhan ng NBI bago siya makapasok sa plenaryo ng Senado noong Lunes. Muling nagbabala ang Malacanang sa mga nagpapakalat ng fake news ukol sa umano'y destabilisasyon laban sa Marcos administration. Ito ay sa gitna ng pag-usad ng impeachment laban kay Vice President Sara Duterte. Narito ang report ni Nel Maribohok. Iginiit ng Malacanang na walang namomonitor ang mga otoridad na anumang destabilization plot laban sa Marcos administration. Ayon kay Palace Press Officer Claire Castro, hindi na bago ang isyu ng umano'y destabilisasyon laban sa kasalukuyang administrasyon. Pero sa ngayon anya ay walang anumang aktibong plano sa pagpapabagsak sa pamahalaan. Ngayon wala po tayong nadidinig na anumang plano na disturb laban sa gobyerno. Pero even before naman hindi lang naman ngayon yan . Alam naman natin kung saan nanggagaling yan. At alam naman natin kung sino yung gusto nilang paupuin. Sa kabila nito, ayon sa palasyo, kailangan pa rin magbantay at mag-ingat sa mga nagpapakalat ng fake news ukol sa umano'y destabilisasyon. So tayo po mga kababayan natin sa mga taong bayan, lagi po na lang tayo magmatsyag at maging mapanuri, lalong-lalo sa mga fake news. Una na ring sinabi ni Defense Secretary Gilberto Teodoro Jr. na walang destabilization efforts silang namomonitor sa hanay ng Armed Forces of the Philippines kasunod ng napipintong impeachment trial ni Vice President Sara Duterte. Binigyan diin ng kalihim na nananatiling profesional at nakatutok sa kanilang tungkulin ng militar sa gitna ng tensyon sa politika. Nel Maribohok, UNTV News and Rescue, Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahalagahan. Sumugod sa Senado ngayong umaga ang grupong Bayan at iba pang militanteng grupo. Dahil dito, dalawang linya ng Jokno Boulevard hindi na madaanan ng motorista. Narito si Ryan Lacanlale, nag-uulat live. Ryan, ano yung pakay ng mga grupong yan? Aga panawagan nila arestuhin si Senator Bato de la Rosa at papanagutin si Vice President Sara Duterte. Hindi na nakalapit sa main gate ng Senado ang mga militanteng grupo. Agad hinarang ng mga pulis ang mga daanan papunta sa main entrance ng Senado. Kaya sa kabilang kalsada na nagprograma ang grupo, kaya hindi na nadaanan ang magkabilang linya sa harapan ng Senado kanina habang nagsasagawa sila ng programa. Kasama ng mga militante ang ilan sa mga biktima ng war on drugs sa panahon ni Pangulong Rodrigo Duterte. Pakiusap nila sa mga pulis, pabayaan silang pumasok sa Senado at sila daw ang mang-aaresto kay Senator De La Rosa. Pero maximum tolerance pa rin ang pinaiiral ng PNP. Gayunman, mang-aaresto ang PNP sakaling may manggulong mga militante. Gaya ng nangyari sa mga nakaraang protesta kung saan may mga pulis na sinuntok sa gitna ng protesta. Sabi ni NCRPO Chief Major General Anthony Abirin, hindi nila papayagang mangyari ito. Kaya may nakatalaga na silang mga arresting officers sa mga pulis para hindi na masira ang formation ng mga pulis na nakabarikada sa paligid ng Senado. At bandang alas 11 kanina ay nag-disperse na yung mga militante kanina. At pagkaalis nila, bago mag-alas 12 ay binuksan na itong magkabilang kalsada ng dito sa Jokno Boulevard para makadaan yung mga motorista. Mamayang hapon, inaasahan natin mas malaki aga yung mga magpoprotesta dito laban nga kay Senator Bato de la Rosa
At inaasahan natin na muling isasara ito mamayang hapon kapag nag-formation na muli yung mga pulis. Dahil ngayon napakainit dito kaya pinasilong muna sila at wala namang mga nakikita silang magpoprotesta sa oras na ito. Yan muna ang latest mula dito sa Senado. Balik sa iyo, Aga. Maraming salamat, Ryan Lacanlale. Hindi pa nagbibigay ng komento si Vice President Sara Duterte tungkol sa bagong abogado ng kanyang amang si dating Pangulong Rodrigo Roa Duterte. Ayon sa Vice Presidente, hindi rin niya ito nakakausap pa sa ngayon. Kahapon, pinangalanan na si Peter Haynes bilang bagong lead counsel ni Duterte sa International Criminal Court o ICC sa kasong Crimes Against Humanity na kinakaharap nito. Kilala ang British lawyer sa larangan ng international criminal and humanitarian laws. Iwan na lang natin sa ICC ang mga official announcements sa kaso ni dating Pangulong Rodrigo Duterte kasi kahit ano pa namang sabihin natin dito sa labas, kung hindi yon order o utos ng ICC ay wala din katuturan. Ilalagay sa yellow alert status ang Visayas mula alas 5 ng hapon hanggang alas 9 ng gabi batay sa abiso ng National Grid Corporation of the Philippines. Ayon sa NGCP, bunsod ito ng mataas na system demand sa supply ng kuryente. Sa ngayon, nasa 2,580 megawatts ang available capacity ng Visayas Grid habang nasa 2,423 megawatts na ang peak demand nito. Natapos na ngayong Miyerkules ang 200-meter drainage expansion project sa kahabaan ng northbound ng Taft Avenue sa Maynila. Nilagyan ito ng mas malalaking drainage pipe na may sukat na 1.5 meters mula sa dating 0.61 meters. Na-delay ng ilang taon ang naturang proyekto na layong mag-alis ng baha sa kalsada tuwing umuulan. Kanina, ininspeksyon ito ni Public Works and Highway Secretary Vince Dizon at Manila City Mayor Isko Moreno Domagoso. Buo na ang 11-member House Prosecution Panel para sa impeachment trial ni Vice President Sara Duterte. Samantala, tinatrabaho na rin ng House Secretary General ang pagtatransmit ng Articles of Impeachment paakyat sa Senado. Ang detalye sa balita ni Evan Alvarez. Kumpleto na ang 11 miyembro ng House Prosecution Team para sa napipintong impeachment trial ni Vice President Sara Duterte sa Senado. Bago isara ang plenaryo ng Kamara kahapon, inihalal ang 11 kongresista upang maging miyembro ng prosecution team. Binubuo ito ni Batangas 2nd District Representative Jervy Luistro, Bicol Saro Party List Representative Terry Ridon, One Rider Party List Representative Raj Gutierrez, San Juan City Representative Isabel Zamora at Iloilo 3rd District Representative Lawrence Defensor. Kasama rin sa prosecution panel sina Akbayan Party List Representative Chel Jokno, Maumayang Liberal Party List Representative Leila de Lima, Dinagat Islands Representative Kakabagaw, Bukidnon 2nd District Representative Kit Flores, Cagayan 1st District Representative Lordan Suan at Manila 3rd District Representative Joel Chua. There is a motion to elect the aforementioned members as prosecutors in the trial on the impeachment against Vice President Sara Z. Duterte. Is there any objection? The chair hears none. Motion is approved. Una nang natanong ang ilan sa nahalal na prosecutor kung tanggap nila ang magiging papel nila sa impeachment. Yes, I'm ready to serve. Simula't umpisa naman hanggang dulo ng impeachment proceeding, tayo naman ay nakatutok. So kahit papano, medyo familiar tayo sa kada article na sinasalang. Hindi rin inatrasan ni Congressman De Lima ang hamon at nagpasalamat sa mga kapwa nitong mambabatas sa tiwalang ibinigay sa kanya. Samantala, inaayos at gumagawa na ng kopya ang Secretariat ng House of Representatives upang maisumite sa Senado ang Articles of Impeachment. Sa pahayag ni House Secretary General Sheloy Garafil, sa ngayon ay inaasikaso na nila ang pag-reproduce at masusing sinusuri ang libu-libong pahina ng mga dokumento upang matiyak na ang bawat kopya ay organisado alinsunod sa naaprubahan ng Kamara. Anya, prioridad nila na tama ang bawat dokumentong iaakyat nila sa Senado.
Kapag naiakyat ang articles of impeachment laban kay Vice President Sara Duterte, hudyat na ito sa mataas na kapulungan ng Kongreso upang mag-convene bilang impeachment court at agad na magsagawa ng paglilitis. Evan Alvarez, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Inaabangan pa rin sa Senado ang pagdating ng articles of impeachment laban kay Vice President Sara Duterte. Ito ay matapos makakuha ng sapat na bilang ng pirma sa Kamara upang formal nang maiakyat ang reklamo sa mataas na kapulungan. Mula sa Senado, may ulat si Jed Neresina live. Jed, may detalye na ba kung anong oras inaasahan darating yung articles of impeachment at kung ano ang gagawin ng Senado rito? Ella, sa ngayon ay wala pa ring balita sa kung kailan inaasahang darating yung articles of impeachment laban kay Vice President Sara Duterte. Ito ay kahit pa nanalo na ito sa botohan sa Kamara nitong nakaraang araw. Ngunit kahapon ay tiniyak ni Senate President Alan Peter Cayetano na sakaling dumating ito sa Senado ay forthwith silang magko-convene. Sa pag-aabang sa pagdating ng articles of impeachment laban kay Vice President Sara Duterte dito sa Senado, inihayag ni Senator Ronald Bato de la Rosa na hindi pa napapag-usapan ng mayorya sa kung ano ang gagawin nila rito. Ayon sa senador na kilala ring kaalyado ng pamilya Duterte, bakit tila nagmamadali ang iba na pag-usapan ito samantalang hindi pa nga ito na itatransmit sa Senado. Wala pa, hindi pa namin napag-usapan yan. Ika, 1 day old, 2 years old, 2 months, 2 days old pa lang kami. So, hindi pa namin napag-usapan yan. At saka, bakit ka masyado atat-atat pag-usapan? Hindi pa nga na-transmit yung articles of impeachment dito sa Senado. Bakit masyado kang atat-atat na buwa ng hakman? Relax lang, relax. Darating tayo dyan. Wala ko ba rin sa IT? Magkatabi pala sila. Sa kabila nito, bagamat walang tiyak na araw na binanggit si Senate President Alan Peter Cayetano kahapon, tiniyak niya na forthwith ang magiging convening ng Senado oras na dumating na ang articles of impeachment laban sa pangalawang Pangulo. Binigyang diin din ng Senate leader na walang magiging delay ang pagdinig at hindi rin dapat mabahala ang publiko na hindi nila tatalakayin ito. Samantala, umapila si Senator Bato sa mga kapwa niya senador na bigyan muna siya ng pagkakataong makapaghanap ng legal remedies sa kinahaharap na arrest warrant bago siya obligahing sumuko. Kasunod ito ng pagpa-file ng resolusyon ng 5 senador na humihimok sa kanya na kusang loob na lang sumuko sa proper authorities. Hindi pa nabasa. So yung meet yan ay pag-surrender, nakiusap na ako sa kanya na masyado kayo tatat na makulong ako. Hintayin lang ninyo, pabigyan lang ako ng chance na i-avail yung remaining na legal remedies na pwede kong i-avail. So, huwag din sila atat-atat. Kaugnay nito, ikinalungkot din ng senador na ganito ang naging trato sa kanya ng kanyang mga kasamahan sa trabaho. Kasama natin yan eh. Matagal kami kasama sa Senado. Galing-galing na lang tayo na umalis ka dito. Hindi ka na kailangan, sumurinder ka. Ella, ngayon pangalawang araw na ni Senator Ronald Bato de la Rosa na nananatili dito sa Senado. Ito'y matapos nga siyang magpakita nung Lunes sa plenaryo after nung 6 na buwan niyang hindi pagpapakitang personal. At sa mga naging panayam sa kanya, wala siyang tiyak na petsa kung hanggang kailan siya mananatili dito sa Senado. At inaabangan niya or isa sa mga inaabangan ng kanyang kampo ay yung magiging desisyon ng Korte Suprema doon sa mga petisyong kanilang inihain. At sinabi niya na handa
handa silang i-exhaust o gamitin yung lahat ng legal remedies kaugnay doon sa mga isyong kinahaharap niya at nakiusap siya doon sa mga kapwa niya senador na huwag madaliin yung pagsuko niya dahil marami pa nga silang tinitignang mga posibilidad at legal na remedyo. Ayan muna update mula rito sa Senado. Balik sa inyo, Ella. Maraming salamat, Jed Neresina. Naniniwala si Information and Communications Technology Secretary Henry Aguda na may sama ng loob sa kanya ang mga nagpalutang ng impormasyon na nagbitiw na siya sa tungkulin. At para sa detalye, makibalita tayo kay Mia Alonzo live. Mia, partikular bang tinukoy ni Secretary Henry Aguda kung sino-sino ang mga ito? Magandang tanghali sa iyo, Aga. Tumanggi si Secretary Henry Aguda na banggitin kung saan ito nanggaling o kung sino-sino ang posibleng nasa likod nito. Pero binigyang diin niya na ang paglutang nitong usapin sa kanyang pagbibitiw o pag-alis sa kanya sa posisyon ay posible anyang ugat ng mga nasasagasaan ng ahensya sa mga reforma na kanilang isinasagawa. Sa gitna ng mga usap-usapan hinggil sa umano'y pagbibitiw sa pwesto ni Department of Information and Communications Technology Secretary Henry Aguda, nilinaw nito na walang katotohanan ang lumulutang na issue. Sa katunayan aniya, nakatutok sila sa trabaho at mga programa ng departamento. Sa press briefing kanina, sinabi ng opisyal na hindi niya tinitignan bilang entitlement ang posisyon sa gobyerno at anumang desisyon ukol dito ay nasa Pangulo pa rin. Sa akin, saan ba nanggagaling yan? Mahirap na baka mamaya ako pa yung makuryente. Hindi na importante kung saan nanggagaling. Okay? Ano ba yung pinanggagalingan? Tingin ko, in fairness to the team, marami rin kasi kaming nasagasaan na eh. Bilangin nyo kung ano yan. Maraming nagsasabi na yung e-gov app, napapadali yung serbisyo, etc. Pero alam nyo ba yung laban ni Yusek Dave dyan? Ang daming ayaw mag-surrender ng yung mga pinag-uusapan namin, may mga ibang IDs dyan na dapat nasa e-gov app na. Wala eh. Bukod dito, binanggit din ng kalihim na may mga tinatamaan din na illegal gambling at iba pa. Kaya naniniwala si Secretary Aguda na malinaw na talagang may pinanggagalingan at tinatamaan kaya't lumilitaw ang resignation rumors. I will not put my boss in an awkward position pa, di ba? Sa akin, trabaho, sinabihan ako na magtrabaho. Di, lahat po kami nagtatrabaho. All political appointees should have that mindset. Agad sa kabuuan, binigyang diin ni Secretary Aguda na ito ay pawang fake news lamang at ibinibigay niya ang aksyon sa Cybercrime Investigation and Coordinating Center o CICC. At yan muna ang update. Balik sa iyo, Aga. Maraming salamat, Mia Alonzo. Nagtungo ngayong araw sa National Police Commission o NAPOLCOM ang pulis na nag-viral sa social media dahil sa pananakit ng kasintahan sa Bulacan. Dito ay nagkaharap na rin sila ng kanyang kinakasama. Mula sa Camp Crame, nag-uulat si Lea Ilagan live. Lea, kumusta ang naging pagtatagpo ng dalawa? Magandang tanghali sa iyo, Ella. Mangiyak-ngiyak itong pulis na suspect habang humihingi ng paumanhin doon sa kanyang kinakasama at syempre nag-public apology na rin ito dahil nakaladkad daw niya ang pangalan ng pambansang pulisya doon sa ginawa niyang pananakit doon sa kanyang kinakasama habang wala namang imik na nakikinig lamang itong babaeng biktima. Ella, hindi itinanggi ni Police Corporal Almar Jerome de la Cruz ang ginawang pananakit sa kanyang nobya. Nagawa lamang aniya niya ito bunsod ng halo-halong matinding personal na problema. Humingi na rin siya ng tawad sa pagkakamaling ginawa. Samantala, tumanggi naman Ella magsalita o magbigay ng anumang pahayag ang biktima. Ayon kay NAPOLCOM Vice Chairperson at Executive Officer Commissioner Rafael Calinisan, bagamat humingi ng paumanhin, tuloy pa rin daw ang kasong administratibo laban sa pulis. Tinampa naman ng Philippine National Police. Wala pong epekto. Tuloy po ang kaso laban sa pangit na to.
Nakasuhan na ho siya ng criminal case ng Philippine National Police. Nagsampan na rin po ng kasong administratibo ang biktima dito sa National Police Commission. Papareceive na ni Edman yung utos na magsumite ng kanyang affidavit itong si Almar Jerome Pingol de la Cruz. Pareceive mo na ngayon, Edman. Ito po ay huwag niyong tularan. Kung sino man pong pulis ang nanonood nito, huwag niyo pong tularan itong pulis na to. Ella, sinabi pa ng Isan, agad na umaksyon ang NAPOLCOM kahit pa walang complainant noong una dahil malinaw naman sa viral video ang ginawang pananakit. Sisilipin din aniya nilang ulat na hindi ito ang unang beses na nanakitang pulis sa nauna niyang kinakasama. Binigyang diin din ng opisyal na walang puwang sa hanay ng pulisya ang pananakit kahit na kanino, lalo na sa mga kababaihan. Kasabay niyan, Ella, nanawagan din si Commissioner Kalinisan sa PNP at sa Philippine National Police Academy maging doon sa mga criminology school na higpitan ang kanilang screening at proseso para masala ang disiplina at pag-uugali ng mga magiging pulis. Ella? Alright, maraming salamat, Leia Ilagan. Mataas ang posibilidad na mula sa Long March 6A rocket ng China ang nakuha ng larawan ng ilaw sa kalangitan na natanaw sa Camarines Sur kagabi. Kinumpirma ito ng Philippine Space Agency sa kanilang official Facebook page kanina. Sa original na post ng netizen, sinabi nitong isang space jellyfish ang kanyang nakuhanan sa kalangitan bandang alas 8 kagabi. Pinalalakas ng pamahalaang lungsod ng Baguio ang pagbantay sa mga ilog at creek sa syudad matapos madiskubre ang ilang paglabag na nagdudulot ng polusyon sa Buwed River tributary. May balita si Grace Doctulero live. Grace, ano ang mga natuklasan ng mga otoridad sa isinagawang inspeksyon? Yes, Ella, natuklasan ng mga otoridad ang direktang pagtatapon ng maruming tubig, tumatagas na septic tanks at animal waste sa Buwed River tributary, kaya 19 na notice of violations ang agad na inisyo ng mga otoridad. Inikot ng composite team mula sa Health Services Office, Baguio City Police Office at City Environment and Parks Management Office o CEPMO at mga opisyal ng Barangay San Vicente ang may strukturang malapit sa creek noong May 5 at 6. Pinangunahan ni Environmental Management Division Head Engineer Sofronio Pascua ang inspeksyon kung saan 26 na mga istruktura ang sinuri. Sa mga paglabag na nadiskubre kabilang ang direktang paglabas ng mga wastewater mula sa mga toilet bowls, mga leaking septic tanks at pagtatapon ng dumi ng aso at baboy sa mga daluyan ng tubig. Ginawa ang inspeksyon alinsunod sa Philippine Clean Water Act o Republic Act 9275 na layong maprotektahan ang mga anyong tubig laban sa polusyon mula sa basura at animal waste. Kasama rin sa ipinatutupad ang mga probisyon ng Philippine Environment Code at Environmental Code ng Baguio City upang mapanatiling malinis at ligtas na kapaligiran sa syudad. Patuloy naman ang monitoring ng mga otoridad at posibleng masundan pa ito ng mga karagdagang inspeksyon sa iba pang waterways sa Baguio City. Yan muna ang balita. Balik sa iyo, Ella. Maraming salamat, Grace Doctulero. Isang high-value individual ang arestado matapos makumpiskahan ng mahigit 3.4 million pesos na halaga ng pinaghihinalaang shabu sa Virac, Catanduanes. Nasabat ng Philippine Coast Guard o PCG ang 2 container van na may laman ng pinaghihinalaang iligal na sigarilyo na tinatayang umaabot sa 95 million pesos ang halaga sa Mandaue City, Cebu. Samantala, patay ang isang notorious na commander ng Northern Eastern Mindanao Regional Committee o NEMRC ng Communist Terrorist Group ayon sa Eastern Mindanao Command o East Mincom. May report si Alan Manansala. Arestado ang isang high-value individual
matapos makumpiska ng tinatayang 3.4 milyong halaga ng shabu sa isinagawang operasyon sa Virac, Catanduanes. Kinilala ng Police Regional Office 5 ang suspect sa alias Najer, 44 anyos at residente ng naturang bayan. Isinilbi ng mga operatiba ng Regional Police Drug Enforcement Unit, Police Intelligence Unit at Virac Municipal Police Station ang search warrant laban sa suspect para sa paglabag sa Republic Act 9165 o Comprehensive Dangerous Drugs Act. Sa operasyon, nakumpiska ang 71 heat-sealed plastic sachet na may laman ng pinaghihinalaang shabu na tumitimbang ng humigit kumulang 500 gramo at may tinatayang halagang 3.4 milyon. Kasalukuyang nasa kustodiya na ng Virac Municipal Police Station ang suspect habang inihahanda ang mga kaukulang kaso laban sa kanya. 2 container vans na may lamang smuggled na sigarilyo na tinatayang nagkakahalaga ng 95 milyon ang nasabat ng Philippine Coast Guard sa Mandawi City, Cebu. Nagkasa ng operasyon ang PCG matapos makatanggap ng impormasyon tungkol sa umano'y misdeclared na kargamento na napunta sa Gotong Wharf sa Pier 7 ng lungsod. Sa imbentaryo, natuklasan ang 1,900 master cases na pinaghihinalaang iligal na sigarilyo na may tinatayang halaga na 50,000 bawat kahon. Nasa kustodiya na ng Coast Guard Substation Mandawi ang mga nasabat na kargamento habang isinasagawa ang imbestigasyon at mga kaukulang legal na hakbang. Napatay sa isang inkwentro sa Surigao del Sur ang isang notorious na commander ng Northeastern Mindanao Regional Committee o NEMRC ng Communist Terrorist Group ayon sa Eastern Mindanao Command o ESTMINCOM. Kinilala ang nasawi na si Edelberto Daval alias Bong o Wako na umano'y commanding officer ng Regional Operations Command ng NEMRC. Nangyari ang inkwentro sa Barangay Bayan, Marihatag, Surigao del Sur noong May 11 matapos makatanggap ng impormasyon mula sa mga residente ang mga tropa ng 75th Infantry Battalion at 3rd Special Forces Battalion. Nahuli rin sa operasyon si J. Mark Bada Lamela alias Miggy o Migs na sinasabing miyembro ng security unit ng NEMRC. Nabawi naman ng mga sundalo ang isang Tavortar 21 assault rifle at isang R4 rifle sa pinangyarihan ng inkwentro. Ayon sa militar, may kinakaharap na iba't ibang kaso si Daval kabilang ang murder, kidnapping, arson at paglabag sa Anti-Trafficking in Persons Act. Alan Manansala, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Nagtagumpay ang mga siyentipiko mula sa Korea Advanced Institute of Science and Technology o KAIST sa Daejeon, South Korea sa isang bagay na matagal nang hinahangad ng mundo, ang pagbabalik o reversal ng mga cancer cell sa kanilang normal na anyo. Pinangunahan ni Profesor Kwang Yun-cho ang grupo na nakatuklas sa isang molecular switch na kayang pigilan ang tuluyang pagkalaso ng isang selula at ibalik ito sa pagiging malusog. Sa pamamagitan nito, na-reverse engineer nila ang landas pabalik sa pagiging normal. Ang kanilang pag-aaral ay inilathala sa advanced science ng Wiley. Bagamat nasa lab trials at eksperimento sa mga daga pa lamang ang teknolohiya, nakikita ng mga eksperto ang posibilidad na sa hinaharap ay magamot ang kanser nang hindi kinakailangan patayin ang mga selula. May kabuuan ng 11 kaso ang hantavirus, kabilang ang 3 nasawi. 9 sa 11 kaso ay kumpirmado at ang natitirang 2 ay itinuturing na probable. Lahat ng kaso ay mula sa mga pasahero o crew ng MV Honduras. Inaasahan pa ang karagdagang mga kaso dahil sa paraan ng pagkalat sa loob ng barko
at sa panahon ng incubation ng virus. Ang mga pasahero at crew ay sinusubaybayan sa kani-kanilang mga bansa kung saan inirekomenda ng WHO ang 42 days na quarantine sa bahay o sa isang pasilidad simula sa araw ng pag-alis mula sa barko. Naglabas ang WHO ng technical note para sa disembarkation at susunod na pamamahala ng mga pasahero at crew ng MV Honduras. At the moment, there is no sign that we are seeing the start of a larger outbreak. But of course, the situation could change. And given the long incubation period of the virus, it's possible we might see more cases in the coming weeks. Each of the countries to which the passengers have been repatriated is responsible for monitoring the health of those passengers. WHO's recommendation is that they should be monitored actively at a specified quarantine facility or at home for 42 days from the last exposure, which is the 10th of May, which takes us to the 21st of June. Naharap ngayon sa matinding pressure si British Prime Minister Keir Starmer dahil sa mga panawagang magbitiw sa pwesto. Kasunod ito ng pakikilahok na rin ng mga miyembro ng parlamento kabilang ang mga kaalyado sa gabinete sa panawagan na magtakda siya ng schedule para sa kanyang pag-alis. Kabilang sa mga humihimo kay Starmer na pag-isipan na ang paglilipat ng pamumuno sa isang kahalili sina Interior Secretary Shabana Mahmood at Energy Secretary Ed Miliband. Mahigit 70 sa 403 miyembro ng Parliament ng Labour Party ang nanawagan para sa kanyang resignation. Tumanggi naman ang number 10 Downing Street na magbigay ng komentaryo sa usaping ito. At sa ating pong iiwang mga salita ng Diyos na ating sandigan mula sa Aklat ng Kawikaan, Kapitulo 4, versikulo 23 na nagsasabi, ingatan mo ang iyong puso ng buong sikap sapagkat dinadaluyan ng buhay. At iyan ang mga balita ang aming tinutukan at inaksyonan dahil sa aming pagbabalita, una, ang pagkalinga sa kapwa. UNTV CE News, may balita saan mang panig ng daigdig. At dito sa UNTV, Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Magandang tanghali.